Kabanata 4501. Nang makita iyon, napasigaw si Lillian. Tama na, Harvey, si Silas ang bisita natin. How dare you let that woman slap him? Joke ba ito? Nag-alinlangan si Mandy, saka nagsalita para ipagtanggol si Silas. Iniligtas niyang Master John ang aking ina, Harvey. Baka kaya natin. Agad naman siyang pinutol ni Harvey. Ang mga tauhan ay hindi mga tagapaglingkod. Sila ay mga malayang tao, tulad ng bawat isa sa atin. Kung ano ang umiikot, dumarating. Kung gusto kong patayin si Silas, hindi sana siya nakatayo ngayon. Sa tingin mo ba, ilang sampal lang ang gagawin niya sa mukha? Tanungin mo siya, tingnan mo kung lalaban siya pagkatapos nito. Kinagat ni Silas ang ngipin. Ikaw, kinagat ng ginang ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay umabanti. Agad niyang sinampal ng ilang beses ang mukha ni Silas. Sampal, sampal. 2 bakas ng palad ang lumitaw sa mukha ni Silas. Siya ay namumula sa galit, at gusto niyang sakalin pareho si Harvey at ang babae hanggang sa mamatay, ngunit hindi niya magawa. Napuno siya ng walang pigil na galit. Wait ka lang, bastard ka. Galit niyang naisip. Tandaan mo, tawagan mo ako kung may lumapit sa'yo para dito, sabi ni Harvey. Sinulyapan niya ang ginang, pagkatapos ay nagsulat ng numero sa papel para dito. Nakuha ko ang iyong likod. Tinanong pa niya ang kanyang pangalan, ito ay si Serena Miller. Natigilan si Serena, natigilan, pagkatapos ay itinago ang papel na may pasasalamat. Sige, tama na ito. Pamilya tayong lahat dito. Nang makitang tapos na si Harvey sa kanyang negosyo, nakangiting naglakad si Azrael. Mr. and Mrs. Zimmer, bakit hindi ka sumama sa amin? Aniya, na magalang na iniimbitahan ng buong pamilya. Sumali sa kanila. Sina Simon at Lillian ay mga walang hiyang tao, ngunit kahit sila ay nakaramdam ng awkward na gusto nilang itago ang kanilang sarili sa isang butas. Nag-imbita sila ng isang grupo ng mga tao na kumain dito, at itinapon si Harvey dahil ayaw nilang mapahiya sila. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi sila makalampas sa harap ng pintuan. Si Harvey, na lubos nilang minamaliit, ay nagawang maging panauhin ni Azrael at napasama sila sa limelight. Si Lillian at ang iba pa ay nakaramdam ng matinding kakilakilabot. Para kay Lillian, inaasahan niyang si Silas ang kahanga-hanga, hindi si Harvey. Kaya niyang murahin at ipahiya si Harvey gaya ng gusto niya, sa halip na makaramdam ng sobrang miserable. Let's go, nakangiting sabi ni Harvey. Lalong naging awkward sina Simon at Lillian matapos marinig ang mga salitang iyon. Nais nilang protektahan ang kanilang dignidad, ngunit sila rin ay alam na ito ay isang ginintoang pagkakataon para makasama si Azrael. Magiging smooth sailing ang kanilang buhay kung makakapit sila sa isang prominenteng figure na tulad niya. Hindi na mahihirapan si Mandy at ang ika-9 na branch sa Golden Sands. Sa kabila noon, si Harvey ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon. Kung sinundan siya ng mga ito sa restaurant, sila ay hindi magiging maganda ang pakiramdam. Tuwang-tuwa sina Gabriel at Avery, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita nang hindi sina Simon at Lillian ang nagsabi. Nagbago tuloy ang mukha ni Mandy. Sa wakas, malamig siyang tumitig. Kumain kayo mag-isa, may iba pa akong gagawin. Hindi niya pinansin ang iba, at lumayo. Mandy, huwag kang umalis. Mabilis na tinawag ni Simon si Mandy, ngunit binilisan na niya ang takbo. Kumaway-kaway lang ang kamay niya kay Harvey, at saka naabutan ang anak niya. Sa kabila ng kanyang kahihiyan, nais ni Lillian na pumasok sa loob. Gayunpaman, maaari lamang siyang umalis kasama ang iba, na mukhang masama ang loob. Agad na natisod sina Gabriel at Avery sa lugar, sa takot na baka itulak sila ni Azrael kung nanatili sila. Sa mismong sandaling iyon, isang pulang Lamborghini ang pumaroda sa pasukan. Isang mahaba at payat na binti na nakabalot ng fishnet leggings ang makikita. Makalipas ang ilang segundo, lumabas si Kyrie sa sasakyan. Sumakit ang ulo ni Harvey nang makita iyon. Sa wakas ay alam na niya kung bakit umalis si Mandy. At muli, masama kung susubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon.
Wala siyang ideya kung ano ba talaga ang sasabihin kay Mandy. Bumukas ang pinto ng passenger seat. Lumabas din si Arlette. Hindi nakaimik si Harvey. Salamat na lang ay nakaalis na si Mandy, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya kung hindi. Matalim ang tingin ni Azrael nang makita ang maliit na pagtatalo ng mag-asawa, pati na rin ang dalawang magagandang babae na kumakawe sa kay Harvey mula sa malayo. Nang makalapit sina Kyrie at Arlette ay sinenyasan niya ang mga ito na pumasok sa loob. Ang Golden Plaza ay isang sinaunang gusali. Ang pangunahing bulwagan ay mapupuntahan lamang pagkatapos dumaan sa isang mahabang koridor lampas sa pasukan. Napuno ng mga tao ang magkabilang gilid ng koridor. Maliban sa mga security guard, maraming magagandang welcome ladies na nakapost din doon. Lahat sila ay nakasuot ng magagandang damit na may mga biyak sa gilid, na nagpapakita ng kanilang mga binti. Nang makita nilang naglalakad si Harvey at ang iba pa sa loob, nag-alab ang kanilang mga titig sa pagsinta. Kadalasan, ang mga babaeng ito ay hindi makalapit sa mga kilalang tao na tulad nila. Ngunit kung maaari nilang makuha ang interes ng mga taong ito, magbabago ang kanilang buhay. Si Harvey ay nakikipag-usap kay Kyrie habang naglalakad siya, paminsan-minsan ay sumusulyap sa mga welcome ladies. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang aura sa karamihan. Kinikit niya ang kanyang mga mata. Parang may nakamamatay na layunin, ngunit mas matatag. Mabilis na napako ang tingin ni Harvey sa isang welcome lady na may kaakit-akit na figure. Hindi siya nasasabik tulad ng iba, at ang kanyang ulo ay nakayuko. Nagkataon namang natatakpan ng kanyang mahabang bangs ang kanyang mukha. Nang makalapit na si Harvey at ang iba ay mabilis niyang itinaas ang kamay. Bang! Isang tubo ang lumitaw sa kanyang kamay, at sumabog. Agad na tumilapon ang mga pilak na karayom. Mabilis na sinipa ni Harvey si Azrael sa lupa. Kasabay nito, hinawakan niya sina Kyrie at Arlette, at tumalon pa atras. Whoosh! 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 Nagkalat ang mga karayom sa lugar kung saan dating nakatayo ang lahat. Nakita ni Sol at ng iba pa ang mga karayom na bahagya silang nakaiwas, at natakot sila. The Council of Myths Royal Flush. Mabilis na natauhan si Azrael, na isa rin siyang ekspertong martial artist. Napatingin siya sa babaeng kasama ng magandang figure. Nagulat ang mga security guard, ngunit mabilis silang humakbang. Hindi nila akalain na may mamamatay na tao sa gitna nila. Kumilos pa siya sa harap ng lahat. Alam ng lahat na ang lakas ni Azrael ay pambihira. Kasama ng impluwensya ng kanyang pamilya, kung sino man ang manggahas na pumatay sa kanya, ang kanilang buong pamilya ay susunugan hanggang sa lupa. Sabi nga, iilan lang ang nagtangkang patayin siya nang magsimula siyang matuto ng martial arts. Ngayong kilala na siya, walang nang ahas upang subukan ng isang bagay na tulad nito. Nang hindi nag-abalang kumilos, itinuro ni Azrael ang assassin. Agad namang naglabas ng mga baril ang mga security guard, at pinalibutan ng tuluyan ang mamamatay tao. Sa wakas ay nagangat ng ulo ang welcome lady, ngunit hindi siya tumitingin kay Azrael, nakalok ang tingin niya kay Kyrie. Tapos, siya ay sumulyap kay Harvey. Kalmadong ibinalik ni Harvey ang kanyang tingin. Kung hindi dahil kay Kyrie at Arlette, haharapin na niya ang mamamatay tao noon. Ang sitwasyon ay nasa ganap na kaguluhan. Walang makakaalam kung marami pang mamamatay tao na nakatago sa karamihan. Ito ay pinakamahusay para sa kay Harvey na maupo at manood pansamantala. No need to keep her alive, sabi ni Azrael, habang umaakyat ang mga security guard. Natigilan sila, pagkatapos ay tinanggal ang safety lock ng kanilang mga baril bago hinayla ang gatilyo. Bang, bang, bang. Swoosh, swoosh, swoosh. Ikanaway ng killer ang magkabilang kamay niya, na nagpapakita ng dalawang tubo. Pagkatapos noon, nagputok siya ng mga karayom sa bawat direksyon. Maraming mga security guard ang nakahiga sa lupa, paralisado at wala sa kanila ang makagalaw kahit isang pulgada. Walang inaasahan na ang mga security ay haharapin ng isang mamamatay tao. Siya si Kika, she belongs to Mr. Faceless. Sa wakas ay nakita na ni Kyrie ang totoong mukha ng mamamatay tao.
Si Kika ay isa sa mga pinagkakatiwalaang eksperto ni Mr. Faceless. Ang kanyang trabaho ay harapin ang mga sumuwi kay Mr. Faceless. Pagkatapos, ang bilang ng kanyang katawan ay wala sa mga chart. Siya ay mula sa Evermore. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Kika. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na makitungo sa organisasyon, ngunit nagulat pa rin siya kung paano kakaiba at walang awa sila. Sabay na kayo. Galit na umungol si Kellan. Inilabas ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang mga baril, handang hilahin ang gatilyo anumang oras. Kalmadong sinulyapan ni Kika si Kyrie, na nakangiti, parang binabati si Kyrie. She then waved her hand, and more needles ang lumipad palabas. Ang lalaking nasa harap ni Kyrie ay hindi isang martial artist, at agad siyang bumagsak sa lupa matapos matamaan ng mga karayom. Sa wakas ay naubusan na ng karayom si Kika. Mabilis niyang inabot ang baril sa lupa. Sumunod si Kellan, at inilapat ang kanyang kamao sa mukha niya. Bang! Bago pa siya makalapit ay lumapit muna sa kanya si Kika at sinipa siya sa tiyan. Si Kellan ay pinalipad ang kanyang katawan at bumagsak sa isang haligi, at siya ay nanginginig sa sakit. Agad niyang sinuntok si Azrael. Malinaw na siya ang kanyang target. Inikot ni Kika ang kanyang kamay, ipinakita ang isang silver na punyal. Pagkatapos, itinutok niya ito sa lalamunan ni Azrael. Pinikit ni Azrael ang kanyang mga mata, hindi gumagalaw kahit isang pulgada, na parang natakot siya. Pero nang makalapit na si Kika ay tuluyan na siyang naghagis ng suntok. Bang! Isang putok na tunog ang maririnig sa hangin, at nakakakilabot ang lakas ng suntok niya. Nagbago ang ekspresyon ni Kika, at idiniin niya ang dulo ng kanyang punyal sa kamao ni Azrael, gamit ang momentum para pumasok sa direksyon ni Kyrie. Isang diversion. Lahat ay naloko. Ang target niya noon ay si Kyrie. Ginawa niya ang lahat para mamisdirect ang lahat. Sa mga mata ni Kika, ang mga depensa ni Kyrie ang pinakamahina. Ang mga security guard ay lubos na pinalibutan si Azrael. Walang makapag-react ng mabilis. Gustong hilahin ng mga security guard ang gatilyo, ngunit maaari lamang nilang gamitin ang kanilang mga kamao dahil natatakot sila na masaktan si Kyrie at ang iba pa. Kahit noon pa, masasabi ng lahat na napakabagal nila. Sakto sa pag-iisip ni Kika na tutusukan na niya ang lalamunan ni Kyrie. Sampal. Casual na humakbang si Harvey, at sinampal siya sa mukha. Matapos matamaan, kadiliman lang ang nakikita ni Kika. Ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay agad na naglaho. Sa kalagitnaan ng paggalaw, bago lumipad papunta sa isang haligi. Bumulwak ang dugo sa bibig niya pagkatapos niyang mahulog. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya para tingnan si Harvey, ang mga mata nito ay walang laman kundi sama ng loob. Hindi niya akalain na matatalo siya sa isang sampal, lalo na pagkatapos ng maingat na pagplano ng lahat. Nang sumugod ang mga security guard, nagngangalit si Kika. Agad na nagdilim ang mukha niya, at tumigil siya sa paghinga. Ibinuko ng isang security guard ang kanyang bibig, at napagtantong nakagat niya ang isang tabletang lason sa kanyang bibig. Ito ay nahuli na. Natural, walang balak si Kika na makaalis ng buhay sa lugar. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Muli, humanga siya sa kalupitan ni Evermore. Hindi lamang sila mabangis sa kanilang mga kaaway, wala rin silang pagsisisi sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, doon ay hindi maraming mga tao na madaling itapon ang kanilang buhay. Habang kinakaladkad ng mga security guard ang bangkay, ngumiti si Harvey at pumalakpak sa harap ni Azrael. Let's have this meal another time, Mr. Bolton. Hindi siya interesadong isali ang sarili, dahil alam niyang si Azrael ang hahawak sa sitwasyon. Nagkatinginan sina Azrael at Kyrie, saka tumango. May balak silang sabihin bilang kagandahang loob, ngunit nangyari na mabilis umalis si Harvey. Bago ginawa ni Harvey, binigyan siya ni Azrael ng badge na gawa sa ginto. Ito ay 1 pulgada lamang ang haba, at ito ay may makatotohanan na ukit ng ulo ng tigre. Ito ang badge ni Azrael. Nangangahulugan ito na makita ang lalaki mismo. Sa madaling salita, gamit ang badge sa kanyang kamay,
magagawa ni Harvey ang anumang gusto niya sa Golden Sands mula noon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4505. Alas 9 ng gabi, bumalik si Harvey sa villa ng pamilya Zimmer. Noong una ay nagplano siyang magtungo sa Fortune Hall, ngunit naramdaman niyang dapat niyang ipaliwanag ang kanyang sarili pagkatapos makitang umalis bigla si Mandy. Nakauwi ka na. Mukhang matagal na siyang hinihintay ni Mandy sa sala. Nanlamig na ang tsaa sa harapan niya. Hindi siya nakainom ng kahit isang higop. Napaka-komplikado ng pakiramdam niya nang makita niyang pumasok si Harvey, ngunit pinigilan niya ang kanyang nararamdaman. Malamig ang tingin nito sa kanya. Hey, alam mo pa kung paano bumalik. Lumabas ng kusina si Lillian na may dalang tasa ng tsaa, na hinigop niya habang sinusukat niya si Harvey. Inaalala mo pa rin na ang aming munting pamilya pagkatapos kumapit kay Azrael Bolton. Dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Nais magsalita ni Mandy para kay Harvey, ngunit tinikom niya ang kanyang bibig sa galit matapos isipin si Kyrie. Siya ay malinaw na gusto ng paliwanag ni Harvey. Sinabi sa amin ni Mandy ang lahat. Kung gusto mong maging live-in-in-law ng pamilya Patel, umalis ka na dito. Hindi namin tinatanggap ang mga manloloko dito. Tumingin si Harvey kay Mandy, na walang imik. Gaano siya nagseselos? Napabuntong hininga na lang siya. Pwede ba nating pag-usapan ito, ina? Nay, sinong tinatawag mong nanay mo? Talagang hindi ako pinagpala para dyan. Tuluyan ng napahiya si Lillian sa nangyari noon. Pinigilan mo kami sa labas mismo ng Golden Plaza, tapos may sumampal kay Young Master John ng 2 beses. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang nasa karapatan pagkatapos na makakuha ng napakaraming tao laban sa amin? I didn't know our family's been taking care of such an ungrateful bastard for the past 3 years. Kung gusto kong sumalungat sa iyo, hindi kita iimbitahan sa hapunan sa unang lugar, sabi ni Harvey. Inimvite mo kami. Napakunot noo si Lillian na parang may napagtanto. Salamat at hindi kami pumayag. Mukhang hindi mo kami sinusubukang imbitahan. She's rich. Gusto mong samahan ka namin, para samantalahin mo at hiyain mo kami. Hindi ako makapaniwala na hindi ko masasabi na isa kang kasuklam-suklam na tao. Umalis ka na, ngayon din. Hindi namin kailangan ng mga katulad mo sa pamilya namin. Inihagis ni Lillian ang kanyang tasa sa lupa at sinipa ang pintuan sa harapan, pagkatapos ay sinenyasan si Harvey na umalis. Sumakit ang ulo ni Harvey. Alam niyang hindi kailanman magsasalita ng katwiran si Lillian sa ganoong kalagayan. Si Mandy ay labis na nagseselos, at lalo lang siyang lalayo sa kanya kung magpapatuloy ang away. Nang mapagtanto iyon, tumango si Harvey. Fine. Aalis na ako, sabi niya. Bago ko gawin, dapat kong sabihin muli na hindi ako gumawa ng anumang bagay upang labanan ang pamilya. Kung talagang iniisip mo iyon, dapat ikaw mismo ang humiling nito. Lumingon naman si Harvey. You little bastard. Si Lillian ay kumukulo sa galit. Gusto niyang sakalin si Harvey ng husto. Nakalimutan mo na ba ang usapan natin, inay? Sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Mandy na magsalita. Nangako kang makipag-kasundo kay Harvey. Napahinto si Harvey matapos marinig ang sinabi ni Mandy. Halatang nagseselos siya, pero iniisip niya pa rin siya. Hindi nararapat na umalis na lang siya ng ganoon. Fine, makikasama ako sa bastard na ta. Humakbang si Lillian, saka tumingin kay Harvey na may malamig na ngiti. Gagawin ko ito para sa kapakanan ng aking anak. Pero kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo. Sumimangot si Harvey. Ipaliwanag ko ang ano. Sabihin mo, sabi ni Lillian. Paano mo ginawang mapalapit si Saul at Kellan sa iyo, at kung paano mo pinatingala sa iyo si Azrael, at inimbitahan ka pa niya sa hapunan. Hindi makapaniwala si Lillian na pinaglalaroan ng lahat si Harvey. Kung si Silas iyon, naintindihan na niya ito kaagad. Ngunit hindi iyon ang kaso sa lahat. Iniisip si Kyrie, malamig na tumawa si Lillian. Anong klaseng swerte ang makukuha ng bastard na ito sa panig ni Kyrie Patel?
Napatingin si Harvey kay Mandy, at alam niyang ito talaga ang gusto niyang malaman. Napabuntong hininga siya, walang dapat ipaliwanag. At saka, hindi ka maniniwala sa akin kung gagawin ko. Humagalpak ng tawa si Lillian. Say it. Sabihin mo na. Nakikinig ako. Sana hindi ka kasing inutil gaya ng iniisip ko. Alam ni Harvey kung anong uri ng kasuklam-suklam na pag-iisip ang mayroon si Lillian pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Ngunit nang maramdaman niya ang mapanghusgang tingin ni Mandy, humakbang siya pasulong at tumingin sa kanya. Kung gusto mo ng paliwanag, bibigyan kita ng isa ngayon. Huwag na nating pag-usapan ang isang bagay sa nakaraan. Ito ay tungkol sa Golden Sands lamang. Ako ay mahusay sa geomancy, ang aking martial arts ay kahanga-hanga, at mayroon akong ilang mga medikal na kasanayan. Iniligtas ko si Kyrie habang nasa eroplano dito. I beat the crap out of Kellan. 2 beses kong niligtas si Wes. Ang asawa ni Saul, si Lola, ay hindi magkaanak. Nakipaglaban din ako dyan. Tapos, iniligtas ko si Watson noong nasa bingit na siya ng kamatayan. Si Chana din. Binuhay ko si Lola Bolton ng isa pang 12 taon. Karamihan sa mga nangungunang pamilya dito ay may utang na loob sa akin. Walang emosyon si Harvey habang sinasabi sa kanya ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay sa akin ni Watson ang kanyang kotse, kung bakit binigyan ako ni Wes ng Crimson Love, at kung bakit ibinigay sa akin ni Darius ang Austrian One. Maaari kong gawin ang anumang gusto ko sa lungsod, hanggat nakikita ng mga tao ang aking mukha. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sinabi lang ni Harvey ang totoo, ngunit ang mukha ni Lillian ay napuno ng walang anuman kundi paghamak. Nagulat si Mandy, saka nagtaka. Alam niyang may kakayahan si Harvey, pero hindi ganoon kakaya. Hiniling sa iyo ni nanay na ipaliwanag ang sitwasyon, hindi upang magbulalas ng katarantaduhan. Napabuntong hininga siya. Sa tingin mo ba maniniwala ang mga tao sa iyo? Maniniwala ako sa iyo kung sinabi mo sa akin na ginamit mo ang iyong katayuan bilang Prince York para igalang ka ng mga taong iyon. Pero, hindi ko ini-expect na ganito pala ang bibig mo. Prinsipe York. Natawa si Lillian nang marinig iyon. Naniniwala ka pa rin dyan, Mandy. Anong biro? Kung siya talaga si Prince York, bakit kailangan niyang ibigay ang kanyang mga serbisyo bilang isang dalubhasa sa geomancy? Kung ganoon nga ang kaso, bakit kailangan niyang maging kept-man ni Kyrie? Bakit si Queen York ang kasalukuyang pinuno ng Yorks ng Hong Kong, at hindi siya? Sa tingin mo ba maniniwala pa rin ako sa lahat ng iyon ngayon? Ang kanyang tinatawag na background, kapangyarihan, at mga koneksyon are just there because he's a kept man. Nakakapit lang siya sa iba't ibang babae sa puntong ito. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa Golden Sands. Kung wala si Kyrie, anong magagawa niya? Kay Saul, Kellan, at Azrael. Pinalayaw lang nila siya dahil suportado siya ng nakatagong pamilya. Kapag tapos na si Kyrie sa kanya, sa tingin mo ba ay magkakaroon pa siya ng pagkakataong tumayo sa harapan natin? Inihagis ni Lillian ang isang stack ng mga dokumento sa coffee table. Tinanong ko si Silas na tingnan ito. Si Kyrie Patel, kilala rin bilang Poison Fairy. Ang mga lalaking lumalapit sa kanya para lang maging bahagi ng upper social circle ay laging nilulunok ng buo sa wakas. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan niyang makuha mula kay Harvey, ngunit alam ko na babayaran niya ang lahat ng 100 beses kapag siya ay wala ng halaga. Malamang pinapaypaya ni Silas ang mga dokumentong binigay niya. Buong-buo ang tingin ni Lillian kay Harvey. Matapos makita ang mga peking dokumento sa mesa, mahinahong ngumiti si Harvey. See, I explained everything, but you didn't believe me anyway. I want you to tell us the truth. Not spout nonsense like that. Napabuntong hininga si Mandy, at mukhang dismayado. Malamig na tumawa si Lillian. Kung gagawa ka ng story na ganyan, at least make sense. Sabi mo pinahaba mo ang buhay ni Lola Bolton. Sinasabi mo na nakalabas ako sa kulungan na may bayad dahil sa iyo. Ganyan ka ba kahanga-hanga? Sa tingin mo ba maniniwala lang kami sa iyo ng ganyan? Alam namin na nakalabas lang ako dahil humingi ng tulong si Silas sa kapatid niya.
Wala itong kinalaman sa iyo. Ito lang ay sapat na para patunayan na nagsisinungaling ka. Mayabang na damilat si Lillian, na para bang nanalo siya sa laban. Bumantong hininga ulit si Mandy. I hope that you'd tell the truth, Harvey. I didn't want you to run your mouth, just because you want us to get na magpakasal ulit. Mag-isip ng paliwanag bago bumalik muli. Tumayo si Mandy, saka naglakad pa punta sa kwarto niya. Galit na tinitigan ni Lillian si Harvey. How dare you steal Silas' credit? How shameless can you get? Umalis ka na, ngayon din. Ayaw na kitang makita. Hindi naman nagalit si Harvey. Kung ganoon, sana hindi ka bibigwin ng manugang na tinitingala mo sa hinaharap. Hindi na natili sa villa si Harvey pagkatapos ng pagtatalo nila Lillian at Mandy. Bumalik siya sa Fortune Hall kaagad pagkatapos. Umagang-umaga, marami na siyang inaasikaso. Pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Waylon, ang Fortune Hall ay naging kilala. Hindi man lang nagkaroon ng oras si Harvey para uminom. Wala siyang ibang magawa kundi ang alagaan sina Reese at Rodney sa lugar bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Kung gumawa sila ng magandang trabaho, nangako siyang aayusin ang aklat ng mga pagbabago ni Waylon at ituro sa kanila ang lahat. Medyo nalungkot ang dalawa noong una, ngunit tuwang-tuwa sila nang marinig ang pangako ni Harvey. Masaya sila at, hindi nagtagal ay nag-ayos na sila. Hindi gaanong na-pressure si Harvey, dahil nagtatrabaho rin ang dalawa sa kanyang mga alagad. Ganun pa man, nagkaroon lang siya ng oras para magpahinga nung hapon. Nang makita na ang bulwagan ay puno ng mga customer, nagpasya siyang bumili ng ilang mga bagay sa Geomancy Market. Ang papel at cinnabar ay mga tira na binigay ni Reese. Kung gusto ni Harvey na akitin si Evermore, kailangan niya maglagay ng isang malakas na harap. Alas 3 ng hapon, pumunta si Harvey sa Geomancy Market sa tabi ng Rio River. Sa kabila ng pangalan, ang merkado ay talagang nagbebenta ng mga antik kasama ng geomancy tool. Dahil ang geomancy arts ay konektado sa mga antigo, marami sa kanila ang kadalasang may malaking epekto sa geomancy. Ang Geomancy Market ay medyo kilala rin. Ang lugar ay sinasabing mula pa noong unang panahon. Sa ngayon, mayroon na itong mahigit 600 taon ng kasaysayan. Ang buong lugar ay hugis kumpas, na napapaligiran ng mga nakapilming kwadra. Ang iba pang mga stall ay nakakalat sa paligid ng walang laman na mga puwang sa gitna. Mahirap sabihin kung authentic o hindi ang mga bagay na nakadisplay. Mayroong maraming mga peke, ngunit mayroon ding totoong mga antik na nakatago sa gitna. Kung ang mga tao ay mag-aaksaya ng kanilang pera dito o upang aktwal na makuha ang halaga ng kanilang pera, ito ay isang pagsubok para sa kanila. Matapos maglibot ng ilang beses sa pamilihan, nalaman ni Harvey na 70% ng mga item dito ay peke. Walang maraming magagandang bagay dito. Ang ilan sa cinnabar ay ginawa pa nga gamit ang pulang tina. Ito ay karaniwang walang silbi. Naglakad si Harvey papunta sa Empire Hall, ang tindahan na nakatayo sa pinakamagandang lugar ng buong palengke, umaasang magagawa niya mabumili ng ilang mga tunay na item. Bukod sa antique lukang door, ang buong shop ay napuno ng magagandang dekorasyon at historical lukang na mga ukit na gawa sa kahoy. Napakaraming tao doon. Ang ilan ay tumitingin sa mga tool ng geomancy, at ang ilan ay tumitingin sa mga antik. Ang ilan ay nagsasaliksik ng mga magaspang na bato at mamahaling hiyas na nakakalat sa buong tindahan. Nagkaroon ng lahat ng uri ng laki na na-import mula sa South Sea. Maraming tao ang nasa sabik na tumataya sa mga bato, at ang ilan ay paminsan-minsan ay naglalabas ng masayang dagandong pagkatapos ng pag-crack sa nakatagong hiyas sa loob ng mga bato. Safe to say, lahat ng kailangan ay makikita dito. Niloko mo ako, ni minsan hindi ko ginalaw ang mga gamit mo. Pagkatapos pumili ng cinnabar at papel, papunta na si Harvey sa counter nang may narinig siyang sumisigaw sa seksyon ng mga antik. Biglang tumingin si Harvey, natigilan siya, at hindi niya akalain na makikita niya si Simon dito. Nandoon din si Gabriel. Pulang-pula ang mukha ng dalawa habang nakikipagtalo sa ilang tauhan. Nagkagulo rin ang marami.
Maya-maya ay may lumabas na babae na nakadress. Tila siya ang tagapamahala ng lugar, at siya ay may magandang mukha at magandang figure. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, makikita sa kanyang titig ang pagmamataas. Masasabi ni Harvey na nasa malaking problema si Simon. Hindi kikilos ang lalaki sa ganoong paraan kung hindi yun ang kaso. Sumimangot siya saglit bago humakbang. Ayaw niyang makisali, ngunit si Simon pa rin ang kanyang biyenan. Natural lang sa kanya na magtanong tungkol sa sitwasyon. Anong nangyayari, ama? Tahimik na tanong ni Harvey habang humahakbang. Sinulyapan siya ni Simon at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit walang sinabi. Galit na tinitigan ni Gabriel si Harvey. Sa pag-iisip sa nangyari noong nakaraang araw, hindi siya naglakas loob na bastyusan si Harvey. Kung nagalit si Harvey at hiningi kay Azrael ang suporta, patay na siya bago pa niya na-realize. Bago pa maipaliwanag ni Simon ang sitwasyon, mahinahong ngumiti ang babaeng nakadamit at nagsalita muna. Ako ang manager ng Empire Hall, si Esther John. You came at the perfect timing, sir. You should talk to your father about this. Nabasag niya ang rebulto dito. Nagmula ito sa 5 magkakaibang dinastiya at 10 magkakaibang kaharian. Dahil hindi niya ito sinasadya, hinihiling lamang namin sa kanya na magbayad ng $1.5 milyong. Pero nakikipagtalo pa rin siya sa amin, at ganap na binaliwala ang aming kabaitan. Kailangan kong tawagan ang mga pulis kung magpapatuloy ito. Kalmadong tumingin si Esther kay Harvey. Maaasahan kung hindi lamang ikaw ang magbabayad para sa mga pinsala, ngunit ikaw ay makukulong din. Ang pamilya John ang may-ari ng lugar. Dapat alam mo ng eksakto kung ano ang ibig sabihin nito. Kalmado at matatag ang tono ni Esther, ngunit naglabas siya ng mabangis na aura. Ipinakita nito na kaya niyang gawin ang lahat na gusto niya dito. Maliwanag na matagal na niyang hinarap ang mga ganitong sitwasyon. Siya ay palaging makakuha ng itaas na kamay sa lalong madaling panahon nang binanggit niya ang pamilya John. I'm telling you this one more time, hindi man lang ako nakalapit sa rebeltong iyon. Kusa itong nahulog. Malamig na bulalas ni Simon. This has nothing to do with me. Don't you dare put the blame on me. At saka, si Silas John ay karaniwang anak ko sa puntong ito. Mawawalan ka niya ng trabaho kapag sinisiraan mo pa ako ng ganito. Silas, young Master John, natigilan si Esther, pagkatapos ay sinukat si Simon. Kaibigan lang ni young Master John ang mga magagandang babae. Bakit siya makikipagkaibigan sa matandang paniki na tulad mo? Malamig na sabi niya, Tara, tawagan mo. Kung tatayo siya sa'yo, I'll call off agad. Kung hindi, babayaran mo kami. Si Esther ay tumapik sa lupa gamit ang kanyang mataas na takong, na naiinip. Fine, maghintay ka lang. Para ipakita ang relasyon nila ni Silas, agad na inilabas ni Simon ang kanyang phone at nilagay ang speakers na naka-on. Beep. Beep, beep. Hello, something up, uncle. Rinig na rinig sa kabilang banda ang boses ni Silas. Kabanata 4510. Maangas na tinitigan ni Simon si Esther. Nasa Empire Hall ako ng Geomancy Market, Silas, panimula niya. May nagngangalang Esther John na sinusubukan akong linlangan ang pera sa akin. Kailangan ko ng tulong mo, ikaw. Hello, hello. Anong sabi mo, uncle? Huminahina na ang signal. Beep, beep, beep. Natapos agad ang tawag. Natigilan si Simon. Ilang beses pa niyang idinial ang numero, ngunit laging tumutugtog ang abala na tono. Nang walang tulong ni Silas, siya ay walang ideya kung paano haharapin ang sitwasyon. Mukhang hindi pupunta si young Master John sa iyo. Bulalas ni Esther. Sa totoo lang, alam niyang si Blaine ang may-ari ng lugar. Sa pagtatapos ng araw, si Silas ay mas bata lamang sa kanya kapatid. Mababaliw si Silas kung tatayo siya kay Blaine para sa kapakanan ng iba. Walang sinabi si Harvey habang nagtatalo sila. Yumuko siya para tingnan ang mga basag na piraso sa lupa. Ang katangi-tanging rebulto ay gawa sa porselana. Bukod sa kahoy na isda sa mga kamay ng rebulto, lahat ng iba pa ay karaniwang alikabok.
Sa paghusga sa kalidad ng rebulto, malinaw na ito ay isang antigo. Tiningnan ito ni Harvey ng ilang beses, pagkatapos ay itinakda ang mga mata niya sa isdang kahoy. Tama na sa kalokohan mo, sigaw ni Esther, dahil wala kang makukuhang tulong. Kailangan mong magbayad. Ang mga mata ni Esther ay puno ng hangarin na pumatay, na parabang nasa ilalim niya ng lubos na kontrol si Simon. Ikaw lang ang nakatayo dito. Nahulog ang estatwa pagdating mo. Sinasabi mo bang multo ang may gawa nito? Magbayad ka na. Stop yapang. Isang grupo ng magagandang manggagawa ang lumapit upang kutsain si Simon. Bayaran mo ang utang mo. Sinira mo ang rebulto. Bukod pa riyan, ang ilang matuwid na tao sa karamihan ay lumabas upang sumigaw at sumpain si Simon. Nagtataka silang pinagmasdan ni Harvey, saka tumingin kay Esther. Nakikita niya ang mapaglarong tingin sa mga mata nito, at ito ay isang laro lamang sa kanya. Sa madaling salita, naiinip na siya sa paglalaro ng mga ganyang pakulo. Ito ay paninirang puri, sigaw ni Simon. Tumanggi pa rin siyang sumuko. Tawagan ang mga pulis, pagkatapos. Titingnan natin ang footage ng surveillance. Kung hinawakan ko ang rebulto, ako na ang mananagot. Kung walang pruweba, huwag mong asahan na ako ang sisisihin. Si Gabriel ay basang-basa sa malamig na pawis, ngunit nagsalita rin. Oo, magpakita ka man lang ng pruweba. Patunay, tanong ni Esther. Kami ay sapat na patunay. Ang daming nakatingin sa'yo ngayon. Nakangiting sagot ni Esther. I'm sorry, pero wala kaming footage dito. Ang sabi, sapat na ang mga testigo para sa pulis. Pumalakpak siya. Ilang artista ang lumabas sa karamihan para tumstigo. Si Simon ay kumukulo sa galit, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bastard ka, nakakabaliw ito. Kukunin ko si Silas na tumayo para sa akin, kahit na ano. Enough talk, singgal ni Esther. Kahit tatay mo walang magagawa dito. Malamig na tinitigan siya ni Esther. Ipakita mo sa akin ang pera, o tatawag ako ng mga pulis. Pumili ka.